Let's open the Bible, John chapter 4, verses 13 and 14. Buksan po natin sa Biblia, 1 Kapitulo 4, versikulo 13 hanggang 14. John chapter 4, verses 13 and 14. 1 po, Kapitulo 4, versikulo 13 hanggang 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, subalit ang sinumang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. So every Sunday, we are studying the book of John. Kaya linggo-linggo po ating pong pinag-aaralan yung aklat ni Juan. The John chapter 1 is talking about who is Jesus Christ. Yung aklat po ni Juan, yung Kapitulo 1, tumutukoy po ito kung sino si Hesus Kristo. Jesus Christ is God, and He was the Word, and He came to this world as a form of man. Si Hesus Kristo po yung Diyos at siya din po yung salita na nagkatawang tao po dito po sa lupa. In order to prove that Jesus is God sent John the Baptist. At para po patunayan na si Hesus Kristo po yung Diyos, pinadala po ng Diyos si Juan na tagapagbautismo. He was the voice in the wilderness. Siya po yung tinig na umiiyak sa ilang. Like this, we should be voice in the wilderness to testify Jesus Christ. Gaya po nito, dapat din po tayo maging tinig na umiiyak sa ilang upang ating pong patotohanan si Hesus Kristo. In John chapter 2, there is the first miracle of Jesus. Sa 1 Kapitulo 2, nandun po yung kauna-unahang mirakulo ni Hesus Kristo. So when we feel the word of God in our heart, it will make a miracle. Kapag- It can make a miracle. Kapag po pinunan po natin yung ating puso ng salita ng Diyos, makakagawa rin po tayo ng himala. And when we obey God, we can see the great work of God. At gayon din po, kapag sinunod po natin yung Diyos, may kita po talaga natin yung paggawa ng Diyos. In John chapter 3, we studied what is being born again. Sa 1 Kapitulo 3, atin din pong pinag-aralan yung tunay na pagkabuhay na muli. No matter what we do with our flesh, that is just a flesh. Natin po natutunan yung pag ipinanganak na muli. Kapag ano man po yung ating ginawa sa ating laman, yun ay para lamang po sa laman. But in order to make us be born again, Jesus was crucified like a bronze serpent. Para po tayo po ipanganak na muli, si Hesus Kristo po ay pinako po sa cross, gaya po ng yung bronze serpent po sa lumang tipan. So when we get salvation, when we receive the forgiveness of sins, we connect with God spiritually, we are born again. Kaya nga po nung tayo po ipinanganak na muli, tayo po ipinanganak spiritually, kaya nga po tinatawag po yung ipinanganak na muli. In John chapter 4, we can see that Jesus Christ evangelized the Samaritan woman. Sa 1 Kapitulo 4, may kita po natin dito si Hesus Kristo na kanya pong in-evangelize yung isang Samaritana. And Jesus Jesus is the fountain of water spring up into everlasting life. At itinuro po ni Hesus Kristo na si Hesus Kristo daw po yung isang bukal na tubig tungo sa buhay na walang hanggan. So today we're gonna learn the lesson in John chapter 4. Kaya ngayon po pag-aaralan po natin yung mga aral sa 1 Kapitulo 4. The verse 3 and 4. Sa verse 2 and 3 po, 3 and 4. 3 and 4, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Umalis siya sa Judea at muling bumalik sa Galilea, subalit kailangang dumaan siya sa Samaria. So if we see the map of Israel, here is the Galilee, At ito po, pagmasdan po natin yung mapa ng Israel, ito po yung Galilea, and this is Galilee Lake, at nandito naman po yung ilog sa Galilea. and this is the Samaria, At narito po yung Samaria. and this is Judah. At ito po yung Judea. So after the Solomon, because of the sin of Solomon, Israel was divided, two nations, North Israel and South Judah. Dahil po sa kasalanan ni Haring Solomon, yung Israel po ay nahati sa dalawa, yung Timog Juda at yung North Israel. And the capital of the South Judah is Jerusalem. At yung kapitolyo naman po ng Timog Juda ay yung Jerusalem. And the capital of the North Israel is Samaria. At yung kapitolyo naman po ng Hilagang Israel ay yung Samaria. Naintindihan po? Then, the North Israel was destroyed by Syria.
At yung hilagang Israel po, ito po yung winasak ng Assyria. So the Assyria brought the Israel people, the North Israel people, as a captive. Kaya kinuha po ng mga taga-Assyria yung mga taga-hilagang Israel po bilang mga alipin. And Assyria brought the other tribes to stay here. At yung mga Assyria naman po, kanila din pong idinala yung ibang lipi po ng Israel para manatili doon. So the Israel people in North Israel mixed with the Gentiles. Kaya nga po yung mga tao po sa hilagang Israel ay sila po ay nahalo sa mga hintil. They are Samaritan people. Yung po yung tawag ay mga Samaritano. That's why when the pure Israel people, when they look at them, they are dirty. Kaya nga po yung mga purong Israelita, kapag nakikita po nila, sila ay mga marumi. That's why the Israel people really despise the Samaritan people. Kaya nga po, gayon na lamang po hamakin ng mga purong Israelita, yung mga Samaritano. That's why when they pass this area, they don't like to pass the Samaria. They turn around or they use the other way. Kaya nga po, kapag dadaan sila sa ganitong lugar, hindi po sila dumadaan sa Samaria, kundi sila po'y umiikot pa o kaya dumadaan sa ibang daan. But look at the verse 3, verse 4. Pero tignan niyo po sa versikulo 4. But Jesus, needed to go through Samaria. Subalit kailangan dumaan siya, si Jesu-Kristo po, sa Samaria. It means Jesus must go to Samaria. Ibig sabihin po, dapat pong pumunta si Jesus sa Samaria. Why? Bakit po kaya? Because Jesus already knew the Samaritan woman. Dahil alam na po ni Jesus o kilala na po ni Jesu-Kristo yung babaeng Samaritana. Jesus already knew the Samaritan woman is seeking the truth. Alam na po ni Jesu-Kristo na yung babaeng Samaritana ay naghahanap ng katotohanan. In order to visit Samaritan woman, Jesus went to Samaria. At para po bisitahin yung babaeng Samaritana, si Jesu-Kristo po ay dumaan sa Samaria. Jesus knows who is seeking the truth. Kaya alam po ni Jesu-Kristo kung sino talaga yung naghahanap ng katotohanan. That's why wherever anyone who is seeking the truth, Jesus visit and save them. Kaya nga po kung nasaan man po yung mga taong naghahanap ng katotohanan, binibisita po sila ni Jesu-Kristo at inililigtas. So this is the way of Jesus. Kaya ito po yung pamamaraan ni Jesu-Kristo. Please bookmark here and let's look at the Luke chapter 13. Lagyan po natin dito ng tanda at tignan po natin sa Lucas Kapitulo 13. Luke chapter 13 verse 32. Lucas Kapitulo 13, versikulo 32 po. 32, would you read? Verse 32, at sinabi niya sa kanila, humayo kayo at inyong sabihin sa asong gubat na iyon, narito nagpapalayas ako ng mga demonyo at nagpapagaling ngayon at bukas, at sa ikatlong araw ay matatapos ko ang aking gawain. Go tell their folks. These folks is the King Herod. Kaya sabi po, humayo kayo at inyong sabihin sa asong gubat na iyon. Yung asong gubat po ay si Haring Herodes. Then Jesus said, behold, I cast out demons and perform cures today and tomorrow. At sinabi po ni Jesu-Kristo, narito nagpapalayas ako ng mga demonyo at nagpapagaling ngayon at bukas. And the third day I shall be perfected. It means he will perfectly achieve his will. That is the day of Jesus' resurrection. At sa ikatlong araw ay matatapos ko ang aking gawain. Yung matatapos yung kanyang gawain, ibig sabihin ito po kung saan may ikatuparan na po ni Jesu-Kristo yung kanya talagang layunin. So the Jewish people tried to kill Jesus. Di ba po yung mga Hudyo, sinubukan po nilang patayin si Jesu-Kristo. King Herod really mocked Jesus and persecuted Jesus. Gayon din po si Haring Herodes, talaga pong hinamak niya at inusig si Jesu-Kristo. But Jesus said, I have to go my way. Ngunit sinabi ni Jesu-Kristo, kailangan kong pumaroon sa aking pupuntahan. The next verse, verse 33, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gayon may, kailangan ako'y magpatuloy sa aking lakad ngayon at bukas at sa makalawa, sapagkat hindi maaari na ang isang propeta ay mamatay sa labas ng Jerusalem. I must journey today, tomorrow, and the day following. Gayon may, kailangan ako'y magpatuloy sa aking lakad ngayon at bukas at sa makalawa. No matter what happened, I have to go my own way. Ano man yung mangyari, kailangan ako'y magpatuloy. So what's the final destination of Jesus? Ano ba yung kahuli-uli ang patutunguhan po ni Jesu-Kristo? Golgotha Hill.
Yun po yung bundok ng Golgotha. That's why even though Jesus fell down, he carried the cross until the Golgotha here. Kaya nga po, di ba, kahit po nadapa sa Jesucristo ng ilang ulit, siya po yung nagpatuloy pa rin po hanggang sa bundok ng Golgotha. That was the way that Jesus must go. At yun po yung paroroonan na kailangan pong puntahan ni Jesucristo. So there is the way for Christian not to go and the way of the Christian. Meron po mga lugar na hindi po dapat pinupuntahan ng mga Kristiyano at meron din pong lugar na dapat nandoon yung mga Kristiyano. Let's look at the Jude chapter 1. Tignan po natin sa Judas, Kapitulo 1. Jude chapter 1 verse 11. Before Revelation, Bago po mag-Apokalipsis, Judas po, Kapitulo 1, versikulo 11. basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kahabag-habag sila sapagkat sila'y lumakad sa daan ni Cain at sumunggab sa kamalian ni Balaam dahil sa upa at napahamak sa pag-iimagsik ni Korah. The way of Cain. Cain offered the offering of the fruits of the ground. Yung daan ni Cain, si Cain po, siya po ay naghandog ng mga bunga ng lupa. So instead of blood of Jesus Christ, he relied on his own righteousness. Kaya imbis po na yung dugo ni Jesucristo lamang, siya po'y umasa sa kanyang sariling katwiran. We cannot follow that way. At hindi po dapat tayo sumunod sa ganong daan. And also, the Cain really couldn't control his anger. That's why he killed Abel. Gayun din po, si Cain hindi niya po kayang kontrolin yung kanyang galit, kaya nga po napatay niya si Abel. So that is not the way of Christian. At hindi po yun yung pamamaraan o yung daan ng mga Kristiyano. If the Christian cannot control the emotion and get angry, what is that Christian? Kapag po yung isang Kristiyano ay hindi kayang kontrolin yung kanyang emosyon at mabilis pong magalit, anong uri ng Kristiyano yun? That's not our way. Hindi po yun yung ating daan. And second, here is the way of the Balaam. Gayun din po nandito po yung daan na kamalian ni Balaam. The Bible says the error of the Balaam for profit. Sabi po ng Biblia, kamalian ni Balaam dahil sa upa. Because of the money, the Balaam betrayed against God. Dahil po sa salapi, si Balaam po siya po lumaban sa Diyos. The Christian is not the way of Christian. At hindi po yun yung daan ng mga Kristiyano. Pastor, because of the money, I have to depart from the church. I have to go abroad. Pastor, dahil sa pera, kailangan ko pong umalis sa simbahan o sa church dahil kailangan kong pumunta ng ibang bansa. Because of these things, I cannot attend the church. At dahil po sa mga bagay po na ito, hindi po ako makakapunta ng church. That's the way of Balaam. Yun po yung daan ni Balaam. It's not our way. At hindi po yun yung ating daan. And the last one is the way of Korah. At isa pa po, yung pinakahuli, yung daan ni Korah. Korah became arrogant, so he was against Moses. Si Korah po ay naging mayabang, kaya po siya tumayo laban kay Moises. And he broke the unity of Israel. Gayun din po, siya po yung sumira sa pagkakaisa ng mga Israelita. If somebody become the proud, he tried to break the unity of the church. Kaya nga po, kapag merong nagmamalaki po, kanya po talagang winawasak yung pagkakaisa ng iglesia. He tried to make his own group. Gusto niyang magsagawa ng kanyang sariling kwarto. That's the way to be against God. At yun po yung pamamaraan o daan para po lumaban sa Diyos. So, let just unsaved people go their own way. Kaya nga po, hayaan lamang po natin yung mga hindi po ligtas sa kanila pong pamamaraan o kanilang daan. And we have to go our own way as a Christian. At kailangan po nating dumaan sa ating pong dapat daanan bilang mga Kristiyano. Let's look at Jeremiah chapter 12. Tignan po natin sa aklat ni Jeremias, Kapitulo 12. Jeremiah chapter 12, verse 1. Jeremias po, Kapitulo 12, versikulo 1. Page 1131 po ng Lumang Tipan. Would you read? Gayon din po page 1008. Would you read? Chapter 12 po, verse 1. Ikaw ay matuwid, O Panginoon, kapag ako'y maghaharap ng paratang sa iyo, gayon may hayaan mong ilahad ko ang aking panig sa harapan mo. Bakit nagtatagumpay ang lakad ng masama? Bakit lumalago ang lahat ng mga taksil? Jeremiah asked to God, why does the way of the wicked prosper? Kaya nga po, tinanong po ni Jeremias yung Panginoon, bakit nagtatagumpay ang lakad ng masama? Sometimes when we look at the SNS,
there are so many kinds of pictures, right? Di ba po kapag pinagmasdan po natin yung mga social networking site, napakarami pong larawan. We can see the other people's the picture. Nakikita po natin yung mga larawan ng ibang tao. They take a selfie in the very nice restaurant. Sila po yung nagpipicture sa isang napakagandang restaurant. And we can see our friends, the Facebook or the pictures. Gayun din po nakikita natin yung mga kaibigan natin sa Facebook. It looks they are not saved, but it looks like they are living the very nice life. Di ba, hindi naman po sila ligtas, pero parang namumuhay silang ng napakamagandang buhay. The Jeremiah asked, why does the way of the wicked prosper? Kaya ganun din po yung tanong ni Jeremias, bakit nagtatagumpay ang lakad ng masama? Then God says, that's not your way. At sinabi po ng Diyos, hindi yan yung lakad mo. That's their own way. At yan yung kanilang lakad. Our way is to preach the gospel. Yung ating lakad o yung ating daan ay yung ipangaral yung ebanghelyo. Our way is to glorify God. Yung ating pamamaraan o yung ating lakad ay para luwalatiin yung Diyos. The chapter 15, verse 19. Sa Jeremias po, Kapitulo 15, versikulo 19. Chapter 15, verse 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay magbabalik loob, tatanggapin kitang muli, at ikaw ay tatayo sa harapan ko. Kung bibigkasin mo ang pahalaga at hindi ang walang katuturan, ikaw ay magiging parang aking bibig. Sila'y manunumbalik sa iyo, ngunit hindi ka manunumbalik sa kanila. The God said to Jeremiah, your way is to bring these unsaved people to God. Kaya sinabi po ng Diyos kay Jeremias na yung pamamaraan mo o yung daan mo ay ibalik yung mga ligaw na kaluluwa patungo sa Diyos. The last part, let them return to you, but you must not return to them. Sa huling parte po, sila'y manunumbalik sa iyo, ngunit hindi ka manunumbalik sa kanila. Sometimes the Christian, in order to evangelize, they meet their friends. Di ba po, minsan yung mga Kristiyano, para makapag-evangelize, kanila po yung kinikita yung kanilang mga kaibigan. Then instead of the evangelizing friends, they are evangelized. Ngunit, imbis na ma-evangelize nila yung mga kaibigan nila, sila po yung na-evangelize ng kaibigan nila. So they hang out and commit a sin together. Kaya nagpapakasasa sila'y gumagawa ng kasalanang magkakasama. That's not our way. Hindi po yun yung ating daan. Don't envy them. Huwag niyo po silang kainggitan. Our way is the eternal way. Yung ating daan ay walang hanggang daan. God says, let them return to you, but you must not return to them. Sinabi ng Diyos, sila'y manunumbalik sa iyo, ngunit hindi ka manunumbalik sa kanila. So here is the way of Christian. Kaya ito po yung daan ng mga Kristiyano. After we got salvation, all the Christian must go this way. Pagkatapos po ng kaligtasan, dapat po lahat ng Kristiyano ay dito po yung dadaanan. Here is Egypt. And dito po yung Ehipto. And after Israel people Exodus got out of Egypt, they entered the Canaan. Pagkatapos po ng Exodus o yung pagkatapos pong lumabas ng mga Israelita sa Ehipto, sila po'y pumunta patungo sa Kanaan. Until that time, they stayed in the wilderness. Bago po sila makarating sa Kanaan, sila po'y nanatili sa ilang. So the Egypt is the shadow of the world. Kaya yung Ehipto po, ito po yung anino ng sanlibutan. And when we get salvation, God separated us from the world. At sa oras po na tayo po'y naligtas, inihiwalay na po tayo ng Diyos sa sanlibutan. And the Canaan is the shadow of heaven. At yung Kanaan naman po, ito po yung anino ng langit. So until we go to heaven, we have the way in the wilderness. Kaya hanggang sa dumating po na makapunta po tayo sa langit, dapat po muna nating daanan yung daan sa ilang. In the wilderness, without God's protection, Israel people couldn't live. Sa ilang po, kung wala po yung pagprotekta ng Diyos, hindi po mabubuhay yung mga Israelita. And without manna, they couldn't live. At kung wala po yung mana, hindi rin po sila mabubuhay. So after we got salvation, we need the money, we need the manna, we need the Word of God and God's protection. Kaya nga po pagkatapos ng kaligtasan, kailangan po natin yung mana, yung salita ng Diyos. Ganun din po yung pagpoprotekta ng Diyos. And whenever God go first, Israel people follow the pillar of the cloud and the fire. Gayon din po, kapag po umaalis na po yung Diyos, yung mga Israelita po, sila po'y sumusunod sa Diyos. Kaya nga po inihanda ng Diyos yung haligi ng ulap at yung haligi ng apoy. And when God stop, Israel people must stop. Gayon din po, kapag tumigil po yung Diyos, yung mga Israelita, dapat din po silang tumigil. Sometimes, Christian go ahead of God. Minsan, yung mga Kristiyano, sila po yung nangunguna sa Diyos. So even though God doesn't go there,
they already go and try to do something without God. Kahit na hindi pa naman pumupunta yung Diyos, sila po'y pumupunta na at sinusubukan nilang gumawa ng wala yung Diyos. Sometimes, even though God already moved, they just stay there. At minsan naman din, kahit na gumalaw na yung Diyos o nandun na yung Diyos, sila'y nananatili lang sa kanilang posisyon. They are lazy to follow God. Sila po'y tamad sumunod sa Diyos. So, that's not our way. At hindi po yun yung ating paraan. Wherever God goes, we have to follow. Kung That's the way of Christian. Kung saan man po pumunta yung Diyos, dapat lamang po tayong sumunod at yun po yung daan ng mga Kristiyano. In the wilderness, there are so many sufferings. Gayun din po sa ilang, napakarami pong kahirapan. But even though there are sufferings, that's the way to accompany God. Ngunit kahit po marami pong kahirapan, pero yun po kasi yung paraan ng Diyos para makasama natin siya. So, working with God is the way of Christian. Kaya yung paglakad kasama yung Diyos, yun po yung daan ng mga Kristiyano. In England, there is the two tombs and one statue. Kaya po sa England po, meron po doon dalawang labi, o dalawang tomb, at meron po isang estatwa. Tomb? Meron pong dalawang nicho at isang estatwa. And one lady's statue, then she doesn't have the right hand. Yung estatwa po ng babae ay wala pong kanang kamay. The story is the Muslim attacked Jerusalem. Kaya yung kwento po dito, yung mga Muslim po, kanila pong inatake yung Jerusalem. That's why the army went to Jerusalem to take away, take back. Kaya nga po yung mga sundalo po, sila po'y pumunta sa Jerusalem para agawin yun. Crusade army? Crusade army. Oh. And one of the soldier is her fiancé. Yung tawag po doon ay Crusade Army at yung isa po doon sa sundalo ay yung kanyang asawang lalaki. At the time, her fiancé was caught as a captive. Sa oras po na yun, yung kanyang asawa ay nahuli bilang alipin. So everyone thought that he gonna die. Kaya marami po yung nag-iisip na siya'y mamamatay na. But this woman is so brave. Ngunit ito pong babae na to ay napakatapang. So she went to the captain of the army, the enemies. Kaya siya po'y pumaroon sa kaaway po, sa kapitan po ng kanilang mga kaaway. His name is Saladin. So she said to the Saladin, please send my fiancé back. At siya po'y pumunta kay Saladin, yung kapitan po, at sabi po niya, pakiusap, ibalik mo yung aking asawa. Then he doesn't listen. At yung si Saladin po, hindi po siya nakinig. But later, the Saladin wants to test how much she loves the fiancé. Pero kinalaunan po, sinubok po ni Saladin kung gaano po kamahal ng babae yung kanyang asawa. So he sent the letter. Kaya nagpadala po siya ng liham. Okay, if you send your right hand, I release your fiancé. Kaya sabi po ni Saladin, o sige, kung ibibigay mo sa akin iyong kanang kamay, aking ibibigay sa iyo yung iyong asawa. Then she immediately cut her right hand. At nang mabilisan po, kanya po talagang pinutol agad yung kanyang kanang kamay. When she sent her right hands, the Saladin was so moved, so he released her fiancé. Kaya nang kanya pong ibadala yung kanyang kanang kamay, si Saladin po talaga ay nahipo yung kanyang puso, kaya ibinalik niya po sa kanya yung kanyang asawa. That's why they put in the same place in the tomb and make the statue of the woman. Kaya nga po sila po'y inilibing na magkatabi sa dalawang nicho at nagsagawa po sila doon ng isang estatwa ng babae. So she decided to live together with her fiancé even though she lost the right hands. Kaya nga po, siya po'y nagpasya na mamuhay kasama po yung kanyang asawa kahit po mawala po yung kanyang kanang kamay. So what's the way of a Christian? Kaya ano po yung daan ng mga Kristiyano? Even though we lose everything, if we work with God, that is the way of Christian. Kahit po mawala sa atin yung lahat-lahat, pero kung tayo po'y gagawa at maglalakad kasama yung Diyos, yun po yung pamamaraan ng pamumuhay ng mga Kristiyano. Let's look at the Job chapter 23. Tignan po natin sa Job, Kapitulo 23, Job chapter 23 verse 10. sa versikulo 10 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko, kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. He knows the way that I take.
ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. The Job didn't know his way. Di ba? Si Job po, hindi niya na po alam yung kanyang pamumuhay. So he didn't know why he had to lose his 10 children. Kaya hindi niya rin po alam kung bakit kailangan mawala yung kanyang 10 anak. He didn't know why he lost all his wealth. At hindi niya rin po alam bakit kailangan mawala yung lahat ng kanyang yaman. He didn't know why he is sick. At hindi niya rin po alam kung bakit siya nagkasakit. He didn't know why his wife blamed God and hurt him. Gayun din po, hindi niya alam bakit sinisisi ng kanyang asawang babae yung Diyos at yung sarili niya. He didn't know why the 3 friends blamed him and scolded him. Hindi niya rin po alam bakit yung 3 niyang kaibigan ay sinisisi siya at pinagagalitan. But later, he realized that is his own way. Pero kalaunan po, naunawaan niya na yun ay kanyang sariling daan. Actually, God has a plan to Job. Sa katunayan po, may paraan po yung Diyos para kay Job. Through the so many suffering, when the Job overcame with the faith, Job will become a great example for all the Christians. Kaya nga po sa pamamagitan po ng maraming kahirapan, yung gusto po ng Diyos na kapag napagtagumpayan po ni Job, yung maraming kahirapan sa pamamagitan ng pananampalataya, pagpapalain po siya ng Diyos. So how many Christians comfort because of Job? Kaya ilang Kristiyano ba yung naaliw dahil sa buhay ni Job? That is the way for God to want from Job. Kaya yun po yung gusto ng Diyos para kay Job. But he didn't know that. Pero hindi po yun alam ni Job. But later, when he realized, he said, He knows the way that I take, that when He has tested me, I shall come forth as gold. Ngunit kinalaunan po, nung kanyang naunawaan, sabi niya, ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko, kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. And God already fixed the way of John the Baptist. Gayon din po, isinagawa na rin po ng Diyos o itinakda ng Diyos yung daan ni Juan na tagapagbautismo. So Acts chapter 13 says John the Baptist was finishing his course, his way. Kaya nga po sa Gawa Kapitulo 13, sinabi po dito na si Juan na tagapagbautismo ay naisagawa yung kanyang daan, yung dapat niyang gawin. So God decided that John the Baptist to prepare the way of Jesus Christ. Kaya nagpasya po yung Diyos na si Juan na tagapagbautismo ay maghahanda ng daan ni Jesucristo. God already decided the way of the Apostle Paul. Pinasya na rin po ng Diyos yung buhay ni Apostol Pablo. So let's look at Acts chapter 20, Tignan po natin sa mga Gawa Kapitulo 20, verse 24. versikulo 24 po. None of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Ngunit hindi ko itinuturing ang sa aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. So preaching the gospel until he died was his way. Kaya yung pagpapatotoo po ng Ebanghelyo hanggang sa mamatay po si Apostol Pablo ay yung kanyang daan. In John chapter 21, there are the way of John, the Apostle Peter and Apostle John. At sa 1 Kapitulo 21 po, nandito po yung daan ni Apostol Pedro at ni Apostol Juan. Let's look at John chapter 21. Tignan po natin sa 1 Kapitulo 21. John chapter 21, the verse 18. Sa 1 po, Kapitulo 21, versikulo 18. Would you read? Katotohanang sinasabi ko sa iyo, nang ikaw ay bata pa, binibigkasan mo ang iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at bibigkasan ka ng iba at dadalhin ka kung saan mo hindi ibig. So Jesus already prophesied how Apostle Peter would die. Kaya nga po, prenopesya na po ni Jesucristo kung paano po mamamatay si Apostol Pedro. So the people will stretch out your hands. It means you will die on the cross. Kaya yung ibang tao daw ay bibigkasan siya, ibig sabihin siya po'y mamamatay sa krus. Like Jesus said, Apostle Peter was crucified upside down. Kaya gaya po ng sinabi ni Jesucristo, talaga pong pinako si Apostol Pedro ng pabaliktad. Then he was curious about the destiny of Apostle John.
Kaya nga po si Apostol Pedro, siya po yung nagtataka kung paano kaya mamamatay si Apostol Juan. So verse 21, he asked, but Lord, what about this man? Kaya nga po sa versikulo 21, nagtatanong siya, Panginoon, at ano naman ang taong to? Then verse 22, let's read it together. 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y dumating, ay ano nga sa iyo? Sumunod ka sa akin. It means John the Baptist, the Apostle John, he has his own way. Ibig sabihin po, si Apostol Juan, mayroon siyang sariling daan. And you have your own way. At meron ding sariling daan si Apostol Pedro. So his way is not your business. Kaya yung kanyang daan ay huwag mo nang isipin. What is that to you? You follow me. Ano nga sa iyo? Sumunod ka sa akin. So everyone has a different way to be used by God. Kaya bawat isa po sa atin ay may kanya-kanya pong daan para po gamitin ng Diyos. God expects all different way from each one of us. Nag-expect po yung Diyos ng kanya-kanya po nating daan. That's why we don't compare. We don't need to compare with others. Kaya wag po nating ikumpara yung ating sarili sa iba. If we do our best in our own way, we can glorify God. Kung gagawin po natin yung lahat ng ating mga kaya sa daan na itinakda ng Diyos para sa atin pong maluluwalhati yung Diyos. Some Christians have many sufferings. Kaya marami pong Kristiyano na maraming kahirapan. Through this suffering, when they overcome, they can comfort many brothers and sisters. Sa pamamagitan ng kanilang kahirapan, kapag napagtagumpayan po nila to, kanila po maaaliw yung ibang mga kapatid. Some brothers and sisters can earn a lot of money. Gayon din yung ibang kapatid, sila po'y kumikita ng malaking pera. Then, Pastor, through the money, I can support the preaching the gospel. Kaya kanilang sinasabi, Pastor, sa pamamagitan po ng perang to, kaya ko pong sumuporta para maipangaral yung ebanghelyo. Some brothers and sisters are really talented to sing. At yung ibang kapatid naman po, sila po'y may talento sa pagkanta. So they have their own way. Kaya meron po tayong kanya-kanyang daan. When they follow their own way to glorify God, God will be so pleased. Kaya kung susundin po natin yung daan para luwalatiin po yung Diyos, talaga pong malulugod yung Diyos. Let's look at the Psalm number 32. Tignan po natin sa mga awit. Psalm number 32, Mga awit po, Kapitulo 32, verse 8 and 9. Verse 8. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Huwag kayong maging gaya ng kabayo o ng mola na walang... Verse 8 first. I'll instruct you and teach you in the way you should go. There is the way we should go. Aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Kaya meron pong daan na dapat po nating lakaran. But if we don't go that way, God will guide us with the instruction. Ngunit kung hindi po tayo dadaan sa daan na yon, tayo po'y tuturuan ng Diyos. So sometimes God used the discipline. Minsan ginagamit po ng Diyos yung pagdidisiplina. The verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kayong maging gaya ng kabayo o ng mola na walang unawa, na ang gayak ay may busal at pamingkaw upang sila'y pigilin, na kung wala ito, sila'y hindi lalapit sa iyo. If this horse and mule are wise, before the master discipline them, they obeyed and follow their way. Kaya nga kung yung kabayo o yung mola ay matalino, bago pa man sila disiplinahin ng kanilang master, sila ay susunod na. But the Bible says they have no understanding. They are stupid. Ngunit sinasabi ng Biblia na wala silang unawa. That's why until God, the master discipline them, they don't follow their way. Kaya nga po, bago po sila disiplinahin ng kanilang master, hindi po sila sumusunod. God already decide our own way. Gayon din po yung Diyos, nagpasya na po siya ng sarili po nating daan. You go this way, then I'm gonna use these all the ways to glorify God. Ngayon, ikaw pumunta ka dito, ikaw pumunta ka dyan, at gagamitin po ng Diyos yung lahat ng daan na yon para pumaluwalhati yung Diyos. But if we go to another way, God will discipline us to correct our way. Ngunit kung tayo po'y lalakad sa ibang daan, didisiplinahin po tayo ng Diyos para maitama po yung ating daan. So, like Jesus walked His own way to carry the cross, we have to follow this our own way. Kaya nga kung paanong sinundan po ni Jesucristo yung kanyang daan para bitbitin yung cross, dapat din po tayong lumakad sa dapat po nating daan. So, when Jesus met this Samaritan woman,
he evangelized this woman. Kaya nang makatagpo po ni Jesucristo yung babaeng Samaritana, kanya po talaga siyang in-evangelize. Then she, little by little, she's changed. At paunti-unti po, yung babae po na ito ay nababago. Let's look at let's go back to John chapter 4, Balikan po natin yung 1, Kapitulo 4, verse 7. sa versikulo 7 po. This woman came to draw the water, and Jesus said to her, "Give me a water." Kaya yung babaeng Samaritana po ay pumunta sa tubig at para umigib, at sinabi ni Jesus sa kanya na bigyan mo ako ng inumin. So there is no other disciples because they went to the village to buy some food. Sa oras po na ito, wala po siyang kasamang mga alagad niya dahil sila po'y umalis para bumili ng tinapay. That is day. Yun po ay umaga. Nobody came Walang- to draw the water Tuwing umaga po, wala pong sino man yung pumupunta para umigib because it's hot. dahil napakainit po. But she came Pero yung babae po na ito ay pumunta po siya because she feels shameful to face on other people. dahil siya po talaga ay nahihiya na humarap sa ibang tao. She divorced the 5 times. Dahil siya po ay nahiwalay sa 5 asawa She is living with the 6th husband. at siya po ay naninirahan kasama ng kanyang ika-6 na asawa. So can you imagine how much the other people talk about her? Kaya naisip niyo ba kung paano siya pinag-uusapan ng ibang tao? Do you know her? She divorced again. Alam mo ba? Siya nakipaghiwalay na naman siya. You know what happened in her life? Alam mo ba nangyari sa buhay niya? So they like to gossip about her. Kaya siya po talaga ay pinag-uusapan ng iba. So she didn't want to meet the village people. Kaya nga po ayaw niya po makipagkita sa iba po mga tao. And we can see she's very wild, Kaya, tough. kaya may kita po natin dito kung gaano po siya katalino. What do you think? If she divorced the 5 times, does she has a very soft personality or strong personality? Tingin niyo po, kung siya po ay nakipaghiwalay na ng 5 ulit, siya po rin po ba yung malambot o matapang na? Probably very strong. Maari matapang na po So siya. look at verse 9. Tignan po natin sa versikulo 9. Would you read? Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, paanong nangyari na ikaw ay na isang Hudyo ay humihingi na may inom sa akin na isang babaeng Samaritana sapagkat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano. So when Jesus said, "Give me water," she didn't obey. Kaya nung sinabi ni Jesucristo na bigyan mo ako ng tubig, ng inumin, hindi po siya sumunod. She scolded Jesus. Kundi pinagalitan pa niya si Jesus. You are Jewish person. Oh, di ba Hudyo ka? Jewish people always despise the Samaritan people. Yung mga Hudyo, lagi nilang hinahamak yung mga Samaritano. And also you are man. Gayon din, lalaki ka, di ba? And why are you giving the water to the woman, especially Samaritan woman? Kaya bakit ka humihingi ng tubig sa akin, lalo na ako isang babaeng Samaritana? It means you are so bad and also there is no water that I want to give. Ibig sabihin po nun, masama si Jesucristo at wala po siyang, at hindi po niya gustong bigyan ng tubig si Jesucristo. So she just says, you are the Jewish man. So in her eyes, Jesus is just Jewish man. Kaya nga po, sabi po niya, isa kang Hudyo. Ibig sabihin, sa mata po ng babaeng Samaritana, si Jesus ay isa lamang Hudyo. But when she talked with Jesus, she's changed. Ngunit habang nakikipag-usap po siya kay Jesus, siya po'y nababago. The verse 19, Sa versikulo 19 po, verse 18, Jesus said, from verse 16, Jesus said, "Go call your husband and come here." kaya sa versikulo 16, sinabi ni Jesus, tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito. Then Samaritan woman said, "I have no husband." At sinabi ng babaeng Samaritana, wala akong asawa. Then verse 18, "For you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband." Sinabi po ni Jesus sa verse 18, sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa, totoo ang sinasabi mong ito. So it means even though you changed your husband again and again, even 6 times, you don't have the true husband. Kaya nga po, ibig sabihin po nito, kahit na nakipag-iwalay na siya hanggang sa ika-6 na asawa, kahit yung asawa niya ngayon ay hindi niya tunay na asawa, ibig sabihin, wala pa rin talaga siyang totoong asawa. It means nobody give you the true happiness and true rest. Ibig sabihin, wala pang nagbibigay sa iyo ng totoong kasayahan, ganun din po ng totoong kapahingahan. Then verse 19, "Sir, I perceive that you are a prophet." At Now sabi- she's saying, "You are a prophet."
At sa versikulo 19 po, sinabi po niya, Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta. Ngayon, yung tour niya kay Jesus ay isa ng propeta. But later, when she talked more, she realized Jesus is Christ. Ngunit habang patuloy yung pakikipag-usap niya kay Jesus, naunawaan niya po na si Jesus ay yung tunay na Diyos. Verse 25 and 26, would you read? Sinabi ng babae sa kanya, nalalaman ko na darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya ay pahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako nga iyon na kumakausap sa iyo. Jesus said, I who speak to you am He. It means I'm Christ. Kaya sabi po ni Jesus, ako nga iyon na kumakausap sa iyo. Ibig sabihin, ako ang Kristo. Then she went back to the village and invited all people. Kaya yung ginawa po ng babaeng Samaritana ay bumalik sa kanya pong village at kanya pong tinawag yung maraming tao. And verse 29, the last part, could this be the Christ? So she's believing Jesus is the Christ. At sa verse 29 po, sabi niya, ito na nga kaya ang Kristo. Ibig sabihin, naniniwala siya na si Jesus na nga ang Kristo. So as much as she knows Jesus, her attitude is changing. Kaya kung paano po niya nakikilala si Yesu Kristo, yung kanya pong pag-uugali ay nababago. In the beginning, the Jesus is just Jewish man. Sa kaunahan po, sa kaunahan, yung turing niya kay Jesus ay isa lamang tao, Hudyo. So what if we make this chapter as a drama? Her tone was very aggressive, probably. Kaya kung gagawin po nating drama, ito pong senaryo po na ito, maaari yung kanyang boses talaga ay napakatapang. Are you Jewish man? Then why are you giving me, ask you the water? Di ba isa kang Hudyo? Bakit ka humingi ng tubig sa akin? But when she realized that Jesus is a prophet, her tone becomes softer. Ngunit nung naunawaan niya na si Jesus ay isang propeta, yung kanyang pagbigkas ay talagang naging malumanay. And finally, when she realized Jesus is Christ, her attitude is totally humble and changed. At sa kahuli-hulihan po, nung kanya pong naunawaan na si Jesus ang Kristo, yung kanya talagang ugali ay talagang nagbago. And like this, as much as we understand who Jesus is, our attitude to Jesus is changing. Gayon din po, kung gaano po natin nakikilala si Jesus Kristo, yung atin din pong pag-uugali ay mababago. And as much as that Jesus is when we really realize Jesus is a creator, God Himself, and also our Savior, our attitude is totally changing. Gayon din po, kung paano po natin higit na nakikilala si Jesus Kristo bilang ating maylalang, bilang ating Diyos, at bilang ating pong tagapagligtas, yung ating din pong pag-uugali ay mababago. And Jesus really wants to teach this truth. Verses 13 and 14. At gustong-gusto po ni Jesus Kristo na ituro ito pong katotohanan sa versikulo 13 hanggang 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, subalit ang sinumang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig patungo sa buhay na walang hanggan. So Jesus said, whoever drinks of this water will thirst again. Kaya sinabi po ni Yesu Kristo na ang sinumang uminom ng tubig na ito ay mauuhaw muli. So even though this Samaritan woman drank the water from the well, she need to withdraw the water again because she thirsted again. Kaya nga po, bagaman itong babaeng Samaritana na to ay umiinom dun po sa tubig na kanya pong iniigiban, siya po'y nauuhaw uli. Kaya kailangan niya pong paulit-ulit na mag-igib. It means even though she tried to fill her heart with the happiness through the physical things or material things, she thirst again. Ibig sabihin po, kahit subukan niya pong punan yung kanyang puso sa pamagitan po ng mga materials at saka physical na mga bagay, siya po'y mauuhaw pa rin. Let's look at the Ecclesiastes chapter 1. Tignan po natin sa Ecclesiastes, Kapitulo 1. Ecclesiastes chapter 1, verse 8. Ecclesiastes po, Kapitulo 1, versikulo 8. Would you read? Lahat ng mga bagay ay nakakapagod, higit sa masasabi ng tao. Ang mata sa pagtingin ay hindi nasisihan, ni ang tainga sa pakikinig ay walang kabusugan. There are so many visible visible things. Di ba po, napakaraming bagay na nakikita. I heard one man
look at the Facebook 6 hours. Narinig ko po na yung tao ay tumitingin sa isang Facebook sa loob ng 6 na oras. I really got surprised. Ako po talaga ay nagulat. Pastor, when I look at the Facebook and check the time, it's already 6 hours passed. Kaya sabi niya, Pastor, kapag po tinitignan ko yung Facebook, nagugulat na lang po ako na 6 na oras na po pala yung lumipas. The eye is not satisfied with seeing. Kaya ang mata sa pagtingin ay hindi nasisiyahan. No matter what we see, it cannot make us satisfied. Kaya ibig sabihin, ano man po yung ating makita, hindi po mapupunan nito yung ating kasiyahan. Nor the ear filled with the hearing. No matter what we hear, it cannot fill our heart. Ni ang tainga sa pakikinig ay walang kabusugan. Kaya ano man po yung ating marinig, hindi po ito mapupunan yung ating puso. We still thirsty. Tayo pa rin po ay patuloy na mauuhaw. But when we get salvation and receive the Holy Spirit gives us the true peace and true joy. Ngunit nung tayo po ay naligtas at natanggap po natin yung banal na spirito, yung banal na spirito po yung nabigay sa atin ng tunay na kasiyahan at tunay na kapahingahan. Why this Samaritan woman changed the husband again and again? Kaya itong babaeng Samaritana, bakit ba papalit-palit siya ng asawa? Because her heart couldn't be satisfied. Dahil yung kanyang puso ay hindi po nasisiyahan. But when she met Jesus Christ, she doesn't need to change the husband anymore. Ngunit nang makilala niya po si Jesucristo, naunawaan niya na hindi niya na kailangan magpalit ng asawa. Because she found the truth. Dahil nakita niya na po at natagpuan yung katotohanan. So when we realized before I got salvation, I attended so many kinds of churches. Kaya bago po ako maligtas, nakapunta na po ako sa napakaraming uri ng church. Because no matter what I learn, I still thirsty spiritually. Because how can I go to heaven? Dahil ano man po yung natututunan ko, talagang uhaw pa rin po ako spiritual dahil hindi ko alam kung paano makakapasok sa langit. But when I got salvation, I don't need to change the church anymore. Ngunit nung ako po'y naligtas, naunawaan ko na hindi ko na kailangan magpalit pa ng church. Because I found the answer. Dahil nakatagpuan ko na dito yung kasagutan. There is no other way to go to heaven but blood of Jesus Christ. Gayon din po, wala pong ibang paraan para po makapasok sa langit kundi ang dugo lamang po ni Jesucristo. That's why when we realize the true salvation, we are not thirsty anymore. Kaya nga po, sa oras na natin pong naunawaan yung tunay na kaligtasan, hindi na po tayo nauuhaw. The John chapter 4 verse 14, whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. Sa verse 14 po ng 1 Kapitulo 4, subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water spring up into everlasting life. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig patungo sa buhay na walang hanggan. So the fountain of water spring up into everlasting life indicates Holy Spirit. Kaya yung isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan ay tumutukoy po ito sa banal na spirito. In the wilderness, Israel people desired the water. Sa ilang po, yung mga Israelita po ay nagnais ng tubig. So when the Moses hit the rock, from the rock the water came out. Kaya nang hatawin po ni Moises yung isang bato, yung tubig po ay lumabas. And think about this. All Israel people, only when we count the only men, they are 600,000 people. Isipin niyo po ito, yung mga Israelita po, kapag binilang po yung lalaki lamang, yung bilang po nila ay 600,000. If we include the babies and the women, it will be the 2 million people. At kung atin pong isasama yung mga sanggol at yung mga babae, halos po 2 milyon. Then, how can they drink all water? Ngayon, paano kaya silang lahat ay makakainom ng tubig? This water is not just 1 liter or the 10 liters. Ito pong tubig na lumabas na ito ay hindi lamang po 1 litro o 10 litro. It became the river. Ito po yung naging gaya ng ilog. So while the Israel people stayed in the wilderness for 40 years, they drank the water from the river, fountain. Kaya habang nananatili po yung mga Israelita sa ilang, sa loob ng 40 taon, sila po yung umiinom ng tubig dito po sa tubig na to. The Bible says Jesus is the rock. Sabi po ng Biblia na si Jesucristo ay yung bato. Hitting the rock means Jesus died on the cross. Yung paghampas po sa bato ay
pagkamatay ni Jesucristo. When Jesus died on the cross and raised up to heaven, Holy Spirit came to this world. Nang mamatay po si Jesucristo sa krus at bumalik po sa langit, yung banal na Espiritu po ay pumarito sa sanlibutan. Holy Spirit dwells in us. Yung banal na Espiritu ay nanatili sa atin, We never thirst anymore. kaya nga po hindi na po tayo nauuhaw. Like a river, it gives the truth and give us the strength again and again. Kaya gaya po ng tubig, ito po yung nagbibigay sa atin ng katotohanan at ng kalakasan ng paulit-ulit. The Bible clearly says, this, the river of the everlasting life, the river of the fountain of the everlasting life, and the work of Holy Spirit is in us and also in the church. Kaya malinaw po sinasabi ng Biblia na isang bukal ng tubig na to ay patungo sa buhay na walang hanggan at yung banal na Espiritu ay kumikilos sa atin. In the Garden of Eden, there are 4 rivers head. Di ba po sa halamanan ng Eden, nagkaroon po ng 4 na ilog? The head of 4 rivers. So it means from the Garden of Eden, the river started. Kaya nga po, nagkaroon po ng 4 na ilog. Ibig sabihin, mula po sa halamanan ng Eden, lumabas po yung 4 na ilog. Garden of Eden is the shadow of the church. Yung halamanan po ng Eden ay anino ng church. In the church, there is the work of Holy Spirit. Sa loob po ng church, nandun po kumikilos yung banal na Espiritu. Because of this work of Holy Spirit, like a Garden of Eden, we can be fruitful. Kaya dahil po sa banal na Espiritu, gaya ng halamanan ng Eden, tayo po ay mamumunga o mapupuno ng bunga. And let's look at the Revelation chapter 22. At tignan po natin sa Apokalipsis, Kapitulo 22. In the millennium kingdom, there is also the river of the Holy Spirit. Sa panahon po ng 1,000 taon, nandito din po yung ilog ng banal na Espiritu. And in the heaven, there is the river of the life. At sa langit naman po, nandito po yung ilog ng buhay. So, Revelation chapter 22, verse 1. Kaya Apokalipsis po, versikulo 22, Kapitulo 22, versikulo 1. He showed me a pure river of water of life. At ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog ng tubig ng buhay. And the verse 2, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa gitna ng lansangan ng lungsod, sa magkabilang panig ng ilog, ay naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pagpapagaling sa mga bansa. So, in the heaven, because of the grace of God, Holy Spirit, we never thirst anymore. Kaya nga po, dahil sa langit po, dahil po sa biyaya ng Diyos at sa banal na Espiritu, hindi na po tayo mauuhaw. Everything is perfectly planned. Lahat po ng bagay doon ay perpekto at ganap. So, when you look at carefully the verse, John chapter 4. Kung ating pong pagmamasdan ng maayos o masinsinan po yung kapitulo to na to. John chapter 4 verse 14, when you look at the word, this is not a well, the fountain. Kaya kung ating pong pagmamasdan, hindi po ito gaya ng well. Ito po ay, ang tawag po dito ay bukal. What do you say? The well in Tagalog? Balon. Balon. Balon? Balon? Balon. Balon? 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 But what's the fountain? Pero ano po ba yung bukal? Huh? Bukal. Bukal? 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 Bukal. Bukal. Fountain. Oh. So it's not well, it's a fountain. Kaya hindi po to balon, kundi isang bukal. What's the difference? Ano po yung pinagkaiba? Well, we dig the well, then the water doesn't come out. Di ba po? Just water is in that hole. Kaya po dun po sa balon, yung tubig po dun ay hindi po lumalabas, kundi naroon lang po sa loob ng balon. That's why when we put the sand, the well, the water doesn't come out. Kaya nga po kapag atin pong binuhusan ng buhangin yung balon, wala na pong tubig na lumalabas. But fountain is different. Pero yung bukal po ay iba. Fountain is the water is keeping out. Yung bukal Coming po, out. yung tubig po ay patuloy na lumalabas. That's why when we stop this hole, from another where, the water comes out. Kaya kapag pinigil po natin yung isang butas, mula po sa isa pang butas, dun po lumalabas ng malakas yung tubig. When we stop this hole,
from another hole, the water comes out. At pag pinigalan po ulit natin yung isa pang butas, sa isa pa pong butas, lalabas po ulit yung tubig. That's the fountain. Yun po yung bukal. So, our heart, when we receive the Holy Spirit, the Christian is like a fountain. Kaya nga po yung ating pong puso, kapag po ating natagpuan na po kapag po ating natanggap na yung banal na espiritu, yung ating pong yung Kristiyano ay gaya ng isang bukal. Sometimes, some people try to stop the love of God from our heart. Minsan may mga tao na gusto pong pigilin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. But when they stop us from another way, we want to show this love. Ngunit habang pinipigilan po nila tayo, sa pamamagitan ng iba pong daan, yung pag-ibig na yun ay lumalabas. Sometimes our family persecute us and not allow us to attend the church. Di ba po kung minsan, yung ating pong pamilya, kanila po tayong inuusik at minsan hindi po nila tayo pinapayagang pumunta ng church. But nobody can stop this fountain. Pero walang sino man po yung makapigil itong bukal na So to. we try to find another way to be able to attend the church. Kaya nga naghahanap tayo ng iba pang paraan para po makapunta po tayo ng church. I remember the one sister, when she was a high school, the parents didn't allow her to attend the church. Kaya naalala ko po yung isang sister, nung high school pa lang po siya, hindi po siya pinapayagan ng kanyang magulang na pumunta ng church. But she always attend the church. Pero lagi po siya pumupunta ng church. So they locked the door. Kaya pinagsasaran po siya ng pinto. Then she escaped from the window At yung, and attend the church. at yung ginagawa po niya, siya po'y tumatalon mula sa bintana para makapunta ng church. So father really got angry. Kaya yung tatay niya nagalit talaga. So father cut the hair. Kaya kinalbo po siya nung tatay niya. Then with the hat, she attend the church. Ngunit nang may suot na sombrero, siya po ay pumupunta pa rin ng church. Nobody could stop her. Wala pong sino man yung makapigil sa kanya. And recently, her parents got salvation. At kinalaunan po, yung kanya pong magulang ay naligtas. So, who can stop this love toward God in us? Kaya sino po makakapigil ng pag-ibig po ng Diyos na nasa atin para po ibigin natin yung Diyos? When we get salvation, we love Jesus. Di ba nung tayo po naligtas, mahal na po natin si Jesus? And we love the fellowship and the word of God. Ganyan din po, iniibig natin yung fellowship, ganyan din po yung salita ng Diyos. And we really desire to save other people. At tayo rin po yung nagnanais talaga na magligtas pa ng ibang tao. Who can stop this fountain? Kaya sino makakapigil nitong bukal na to? No, nobody can stop. Walang sino man. That's why, no matter what happens, this fountain, the water from this fountain comes from the another way, and we show our love to God. Kaya ano man po mangyari, ito pong pag-ibig mula po sa bukal, kahit sino man po yung pumigil neto, dapat po itong lumabas mula pa sa ibang butas para maipakita po natin yung pag-ibig ng Diyos. And we desire to give this water to others more. Gayon din po, higit tayong magnanais talaga na maibigay po itong pag-ibig na to sa iba. Let's look at the Judges chapter 15. Tignan po natin sa mga hukom, kapitulo 15. Judges chapter 15. Mga hukom po, kapitulo 15. After Samson killed the 1,000 Palestinians, the enemies, he was extremely thirsty. Kaya nga po, pagkatapos pong makalaban o mapatay ni Samson yung 1,000 mga Pilisteo, labis po talaga siyang napagod o latang-lata. So because of the thirst, he was about to die. Dahil po sa uhaw, halos mamamatay na po siya. So the verse 18, he became very thirsty. Kaya po sa verse 18, talagang uhaw na uhaw po siya. Then he just didn't wait death. He cried out to the Lord. Ngunit hindi po siya nagantay na mamatay na lamang, kundi siya po ay tumangi sa Panginoon. The verse 18, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya'y uhaw na uhaw at siya'y tumawag sa Panginoon, iyong binigay itong dakilang pagliligtas sa kamay ng iyong lingkod, at ngayon mamamatay ba ako sa uhaw at mahuhulog sa kamay ng mga hindi tuli? So he prayed, Lord, I'm dying.
Kaya nanalangin po siya, Panginoon, mamamatay na ako. I need water. Kailangan ko ng tubig. He cried out to the Lord. Kaya siya po'y tumangis sa Panginoon. Then what happened? Kaya ano po nangyari? God gave him the water. The verse 19, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit binuksan ng Diyos ang isang guwang na nasa lehi at nilabasan iyon ng tubig. Nang siya'y makainom, ang kanyang diwa ay nanumbalik at siya'y muling nagkamalay. Kaya't ang pangalan niyon ay tinawag na Enhakore na nasa lehi hanggang sa araw na ito. So much water came out. Kaya napakaraming tubig po yung lumabas. That is the Enhakore. Yun po ay yung Enhakore. The meaning of Enhakore is the spring of the caller. Kaya yung kahulugan po ng Enhakore ay bukal ng tumawag. It means the fountain of the one who called God. Ibig sabihin, bukal po ito ng tumatawag sa Panginoon o sa Diyos. How can we show this water more plenty to others? Kaya paano po natin maibibigay po itong tubig ng mas marami sa iba? When he cried out, Kapag po tayo ay tumawag sa Panginoon. Lord, I want to know the Bible more. Panginoon, gusto po pong malaman yung Biblia. Lord, I want to love other brothers and sisters more. Panginoon, gusto ko pa pong ibigin yung mga kapatid. Lord, I want to save our family more. Gayun din po, Panginoon, gusto ko pa pong higit na maligtas yung iba ko pa pang pamilya. When we cry out, God will give us the Enhakore. Kapag po tayo ay tumawag, ibibigay rin po sa atin ng Diyos yung bukal ng tumawag. Plentifully, the water comes out. Nang may karamihan, yung tubig po ay lumabas. So let's go back to John chapter 4. Balikan po natin yung 1, Kapitulo 4. So, even though we cannot fill our heart with the material things, when we get salvation and receive the Holy Spirit, we have a true happiness. Kaya bagaman hindi po mapunan ng mga material na bagay yung ating puso, ngunit nung tayo po'y naligtas at matanggap yung banal na Espiritu, talagang natagpuan po natin yung tunay na kasiyahan. Then we need to cry out more to show the work of Holy Spirit to others more. At kailangan po nating tumangis sa Panginoon para po maipakita po natin yung pagkilos ng banal na Espiritu sa iba. And the chapter 4, verse 20, At sa Kapitulo 4 po, versikulo 20, the Samaritan woman asked Jesus, verse 20, would you read? Sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito, ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay ang Jerusalem. So, as I told you, the Israel people in Judah, they worship God in the Jerusalem, in the temple in Jerusalem. Kaya nga po, gaya ng sinabi ko po sa inyo, yung mga Israelita po sa Judea, kanila pong sinasamba yung Diyos sa templo sa Jerusalem. But North Israel, they gathered in Samaria. Ngunit yung mga nasa hilaga po mga Israelita, sila po yung nagtitipon sa Samaria. And they made another temple to worship God. At gumawa rin po sila ng iba pa pong templo para sambahin po yung Diyos. That's the mountain Gerizim. Yun po ay yung mountain Gerizim. Yun po ay yung sa bundok ng Gersiba. So the verse 21, sa versikulo 21 po, Jesus said, "Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain." This mountain is Mountain Gerizim, and nor in Jerusalem worship the Father. Kaya sinabi po ni Jesus sa versikulo 21, sinabi sa kanya ni Jesus, "Babae, maniwala ka sa akin na darating ang oras na inyong sasambihin ang Ama, hindi sa bundok na ito." Yung bundok po na ito ay yung bundok ng Gersiba o sa Jerusalem. What does it mean? Ano po yung ibig sabihin nito? Israel people always emphasize they have to gather in the Jerusalem to worship God. They emphasize the importance of the temple. Kaya yung mga Israelita, palagi po nilang sinasabi na kailangan nilang sumamba sa templo sa Jerusalem. Lagi po nilang sinasabi yung kahalagahan ng templo. That's why they become hypocrites. Kaya sila po ay naging mga mapagkunwari o ipokrito. Because when they gathered in the temple, they look holy, but out of the temple, they commit a sin and they are hypocrites. Dahil sa tuwing nagtitipon po sila sa templo, nagmumukha talaga silang banal, pero sa labas ng templo, sila po'y gumagawa ng kasalanan, kaya nagpapakita sila ng kaipokritohan. But
Jesus is the fountain of the everlasting life. Ngunit si Yesu Kristo po yung isang bukal ng buhay na walang hanggan. So when we receive the Holy Spirit, wherever we go, we accompany with God. Kaya nga nung natanggap po natin yung Banal na Espiritu, saan man po tayo pumaroon, kasama po natin yung Diyos. That's why we need to worship God. We need to serve God, not only in the church building, but also all other places. Kaya nga po, dapat po nating sambahin yung Diyos, hindi lamang po dito sa church building, kundi saan man po tayo naroon. Christian life is not only the life in the church. Yung buhay Kristiyano po ay hindi po yung buhay sa simbahan. Christian life is our whole life. Yung buhay Kristiyano po ay yung ating tunay o pangkabuhaang buhay. That's why Jesus said, the verse 23, Kaya sabi po ni Yesu Kristo sa versikulo 23, verse 23 and 24, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. God is everywhere. Kaya yung Diyos ay nasa lahat ng lugar. That's why the worshiping God only in the church building is not serving God. Kaya yung pagsamba sa Diyos sa loob lamang po ng church ay hindi po pagsamba sa Diyos. Wherever we go, whatever we do, we have to serve God. Because the Spirit of God is in us. Kaya saan man po tayo pumaroon o ano man po yung ating gawin, dapat po nating sambahin yung Diyos dahil yung Espiritu ng Diyos ay nasa atin. If we forget this, we become hypocrites. At kung kakalimutan po natin yung bagay na to, magiging ipokrito po tayo. In the church, we show that we are serving God, but out of the church, we commit sins and we live like unsaved people. Sa church, sa loob ng church, nagpapanggap po tayo ng mga banal at sinasamba yung Diyos, pero sa labas ng church, tayo po ay nagkakasala at namumuhay kaya ng mga hindi ligtas na tao. So let's look at the Colossians chapter 3. Tignan po natin sa Colosas, Kapitulo 3. Colossians chapter 3, Colosas po, Kapitulo 3, verse 22. versikulo 22 po. Would you read? Mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa, hindi naglilingkod kung may tumitingin, nagaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na may takot sa Panginoon. In verse 22, here is eye service. Kaya sa verse 22 po, nandito po yung paglilingkod ng may nakatingin. Eye service means when other people look at you, you work hard. Yung ibig sabihin po nito, kapag may mga tao nakakakita sa iyo, talagang masigasig ka. If nobody look at you and check, you don't do anything. Ngunit kung walang tumitingin sa iyo at walang nagsusuri sa iyo, wala kang ginagawa. That's eye service. Yun po yung kumikilos sa paningin. It's not truly serving the Lord. Hindi po to tunay na paglilingkod sa Diyos. If we really serve the Lord and if we really wants to please God, no matter other people check or look at us or not, we do our best wherever we are. Kung gusto po talaga nating paglingkuran yung Diyos at sambahin po siya, kung may nakatingin man po sa atin o wala, atin pong gagawin yung lahat ng ating makakaya para po sambahin yung Diyos. So Joseph didn't want to commit a sin even though there is nobody. Si Jose po, ayaw po niyang gumawa ng kasalanan kahit wala pong nakakakita. Because he really believed he's present before God. Dahil naniniwala po siya na siya'y nakatayo sa harapan ng Diyos. Verse 23, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano man ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yes. If we really believe the Holy Spirit is in us, whatever we do like we do it to the Lord. Kaya kung talagang naniniwala tayo na yung banal na Espiritu ay nasa atin, ano man yung ating ginagawa, ay ginagawa natin ito sa harapan ng Panginoon. And let's go back to John chapter 4. At balikan po natin yung 1, Kapitulo 4. John chapter 4, verse 32. Versikulo 32 po. This time, when the Samaritan woman realized that Jesus is Christ, he went to the village.
Kaya sa oras po na ito, nang maunawaan po ng babaeng Samaritana na si Jesus ang Kristo, kaya siya po'y bumalik sa kanyang lungsod. Look at the verse 28 first. Sa versikulo 28 po muna. The woman then left her water pot and went her way into the city. Kaya't iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod at sinabi sa mga tao. Do you remember why the Samaritan woman came to the well? Naalala niyo ba kung bakit pumunta sa balon yung babaeng Samaritana? To draw the water. Para kumuha ng tubig. That's why she need the water pot. Kaya, di ba, kailangan niya po yung banga niya. But now she left the water pot Ngunit ngayon, iniwan niya po yung kanyang banga and went back to the village. at siya po ay bumalik sa lungsod. Why? Drawing the water is not important anymore. Bakit po? Dahil yung pagkuha ng tubig o yung pag-iigib ng tubig ay hindi na po mahalaga para sa kanya. Delivering this truth, delivering that Jesus is Christ, that is much more important. Yung pagbabahagi nitong katotohanan na si Jesus ang Kristo ay yung mas mahalaga para sa kanya. That's why she rushed to call the other people. Kaya nga po, nagmadali po siya para tawagin yung ibang tao. She realized what is more important. Naunawaan niya na po kung ano yung mas mahalaga. She realized what is more urgent. Naunawaan niya na rin po ano yung mas kailangan gawin. Jesus also never forget the purpose of His coming. Gayon din po sa Yesu Kristo, hindi niya po nakalimutan yung layunin ng kanyang pagdating. That's why when the Samaritan woman brought bringing the other people in the village, Jesus said like this. Kaya nga po nung tinawag na po ng babaeng Samaritana yung mga tao sa lungsod, sinabi po ni Jesus, The verse 34, verse 34 po, 32 first, 32, would you read? subalit sinabi niya sa kanila, ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. And the verse 34, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Yes. The disciples of Jesus didn't understand. So they thought somebody gave him the food. Kaya yung mga alagad po ni Yesu Kristo, hindi po nila ito naunawaan. Kaya iniisip nila, may nagdala ng pagkain kay Jesus. So they are thinking about the physical food. Yung kanilang kaisipan lamang po ay yung mga physical na But pagkain. Jesus is talking about his spiritual food. Ngunit si Jesus po, kanya pong tinutukoy dito ay yung kanyang spiritual na pagkain. The verse 32, I have a food to eat of which you do not know. Sa versikulo 32 po, ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Think about this. What's the function of food? Isipin niyo po ito, ano ba yung gawain ng pagkain? When we eat, we get strength, Di power. Di ba kapag kumain po tayo, nagkakaroon po tayo ng kapangyarihan o kalakasan. Through the power, we work. At sa pamamagitan po ng kalakasang binibigay nun, tayo ay nakakagawa. Tama po ba? Then Jesus said, I have a food which you don't know. At ngayon, sinabi ni Jesus, meron akong pagkain na hindi nyo nalalaman. That is working for God. At yun po ay yung paggawa sa So Diyos. this is really opposite. Kaya ito po talaga ay magkasalungat. When Jesus worked for the Lord, He get the strength, and that is His spiritual food. Kapag kumikilos o gumagawa po si Jesus para sa Panginoon, yun po yung kanyang kalakasan at yun na rin po yung nagiging kanyang pagkain. So in the physical world, in this world, if we work without food, we burn out and exhausted. Dito po sa mundo, kapag po tayo ay kumilos ng walang pagkain, tayo ay napapagod ng labis. But spiritually, it's just the opposite. When we work for the Lord, it becomes our power, it becomes our food. Pero sa spiritual pong aspeto, ito ay magkasalungat. Kapag po tayo ay gumawa para sa Panginoon, nakakatanggap tayo ng pagkain, ito po yung nagiging ating nakakatanggap tayo ng kalakasan, at ito po yung nagiging ating pagkain. So those who join the mission trip, those who don't join the mission trip, their power, spiritual power is different. Kaya yung nakikibahagi ng mga mission trip at yung mga hindi nakikibahagi ng mission trip, yung kanila pong kalakasan ay magkaiba. When they join, they are really tired because they work hard. Di ba po, kapag nakibahagi sa mission, sila'y pagod na dahil talagang marami silang ginagawa. But spiritually, they become powerful Pero because they eat the spiritual food. Ngunit sila po'y nagiging malakas espiritual dahil sila po'y nakakain ng espiritual na pagkain. When we join the ministry, when we join the fellowship and the Bible seminar,
We work hard, but that is our spiritual food. Kapag nag-join po tayo ng ministry, ng fellowship, o kaya ng Bible seminar, kahit marami po tayong ginagawa, hindi po tayo napapagod dahil ito po yung nagiging ating kalakasan. So I really want everyone join the at least one ministry. Kaya nga po, akin pong hinihikayat yung bawat isa po sa atin na makibahagi kahit isang ministry lang po. Why my Christian life is not powerful? Bakit hindi makapangyarihan yung buhay Kristiyano ko? Because I don't work for the Lord. Dahil hindi ako gumagawa para sa Panginoon. That is my spiritual food, but I don't work for the Lord. Yun yung ating spiritual na pagkain, ngunit hindi tayo gumagawa para sa Panginoon. That's why it's still powerless. Kaya nga po, wala pa rin po tayong kalakasan. Jesus said, I have the food that you don't know. Sabi ni Jesus, may pagkain ako na hindi ninyo nalalaman. The verse 34, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Sa verse 34 po, ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. And also the word of God is our food. Gayon din po yung salita ng Diyos yung pagkain natin. Fellowship, prayer are our spiritual food. Yung fellowship, yung pananalangin, yun yung ating spiritual na pagkain. And also the last verse, let's look at the Psalm number 42. Sa huling versikulo po, sa mga awit, kapitulo 42. Psalm number 42, verse 3. Sa versikulo 3 po, mga awit, kapitulo 42, versikulo 3. Psalm number 42, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw at gabi, habang ang mga tao sa akin ay nagsasabi, nasaan ang iyong Diyos? Yes. Oh? Psalm number 42. Did I say 42, verse 3. Oh, verse 3. Verse 3, here is my tears have been my food. Dito po nakalagay, ang aking mga luha ay naging aking pagkain. How can the lost souls get salvation? Kaya paano ba maliligtas yung mga ligaw na kaluluwa? They get salvation because of someone's tears. Sila po'y naliligtas dahil sa pagluha ng iba. Why am I here? Why do I still obey in the church? Bakit pa ba ako nagpapatuloy sa pagpunta sa church? Because of someone's tear. Dahil po sa pagluha ng iba. Why can I still living for God? Bakit patuloy pa rin po tayo nakakapamuhay para sa Diyos? Because of someone's tear. Dahil po sa pagluha ng iba. This tear must be our food. At yung luha na to ay yung dapat nating maging pagkain. So today, there are many things to study, but time's up. So today, we see the evangelism of Jesus to Samaritan woman. Kaya ngayon po, napag-aralan po natin kung paano po in-evangelize ni Jesus yung babaeng Samaritana. Intentionally, Jesus visited the Samaritan woman. Kaya sinadya pong bisitahin po talaga ni Yesu Cristo yung lupain ng Samaria. That was the way of Jesus. Dahil yun po yung daan ni Yesu Cristo. Like Jesus walked His own way, we also work the way of Christian. Kaya kung paano pong lumakad si Jesus sa kanyang sariling daan, dapat din po nating lakarin yung daan ng mga Kristiyano. And when the Samaritan woman knows it, as much as she knows Jesus, her attitude is changed. At kung paano higit na nakikilala ng babaeng Samaritana yung si Yesu Cristo, yung kanyang ugali ay nababago. And finally, when she realized Jesus is Christ, she preached the gospel. At sa kauli-ulihan po, nung kanyang naunawaan na si Jesus ang Kristo, kanya pong ipinangaral yung magandang balita. And the other things cannot give us the true happiness. Yung ibang bagay po, hindi po tayo neto mapupunan yung ating tunay na kasiyahan. But when we get salvation and receive the Holy Spirit, we have a true happiness and peace. Ngunit nung tayo po'y naligtas at natanggap yung banal na Espiritu, nagkaroon na po tayo ng tunay na kapahingahan at tunay na kasiyahan. So since that time, wherever we go, we have a Holy Spirit. We work with God. That's why we have to serve God in any place. Kaya simula po nung araw na yun, natanggap po natin yung banal na Espiritu, kaya kasama po natin yung Diyos saan man po tayo pumunta, kaya dapat po nating sambahin yung Diyos saan man po tayo pumaroon. And working for the Lord is our food. At yung paggawa o pagtulo o pagsagawa para sa Panginoon ay yung ating pagkain. So if we don't work for the Lord,
we become powerless. Kaya kung hindi po tayo gagawa para sa Panginoon, mawawalan po talaga tayo ng kapangyarihan. And tear also is our food. At yung pagluha ay yung ating pagkain. Because of our tear, somebody gets salvation and somebody can abide in the church. Dahil po sa ating mga luha, meron pong taong naliligtas at meron pong nakakapanatili sa church. Let's look at the last verse. Tingnan John po chapter natin 4. yung huling versikulo po. Because that is my prayer request too. Sa 1 Kapitulo 4 po, dahil ito po yung aking gustong ipanalangin po sa inyo. Let's look at John chapter 4, verse 35. Sa versikulo 35 po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. hindi ba sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani? Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. When the village people came to Jesus watched them and said, they are already white for harvest. Kaya nung lumapit po yung mga nasa lungsod po kay Yesu Kristo, sinabi po ni Yesu Kristo at tinignan sila na sila ay gaya ng mapuputi na upang anihin. It means they are ready to get salvation. Ibig sabihin po nun, handa na po silang maligtas. When Jesus looked at these losers, Jesus had a great pity. Nang mapagmasdan po ni Yesu Kristo yung mga ligaw na kaluluwa na ito, talagang naawa po siya. Because nobody can harvest these poor people. Dahil walang sino man po yung makakaani ng mga taong yon. That's why Jesus said, the Luke chapter 10 verse 2, the harvest truly is great and the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Kaya nga po sinabi ni Yesu Kristo na sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 2, na totoong marami ang aanihin, subalit kakaunti ang mga manggagawa, kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng pag-aani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Whenever I join the mission trip, I can see so many people and so many people are ready to be harvest. Kaya sa tuwing nakikibahagi po ako sa mga mission trip, talagang napakaraming tao. At sa mga tao pong yun, marami din po yun talagang mahanda na pong maligtas. But we don't have enough laborers. Pero wala po tayong sapat na manggagawa. We don't have enough workers of God. Wala po tayong sapat na manggagawa ng Diyos. What if we have more brothers and sisters, who can conduct a Bible seminar? Paano kaya kung marami po tayong mga brothers na kayang magsagawa ng Bible seminar? Then so many brothers can conduct a Bible seminar to harvest. Kung gayon, marami po mga brothers yung makakapagsagawa ng Bible seminar para po mag-ani. What if the even sisters are ready to explain the gospel? Paano kaya yung mga sisters po handa po silang ipaliwanag yung ebanghelyo? Whenever you invite the people, you can nicely explain about the Bible seminar. Paano kaya kung sa tuwing tinitignan kayo ng ibang tao, talagang naipapaliwanag yun ng napakainaw yung Bible seminar? They already become white. They are waiting for the gospel. Sila po ay talagang mapuputi na. Sila po'y handa na para tanggapin yung So ebanghelyo. we need to pray. Lord, please give us more workers of God. Kaya dapat po tayong manalangin. Panginoon, pakiusap, bigyan niyo po kami ng mga manggagawa ng Diyos. Please help me to become one of them. At pakiusap, tulungan niyo po ako na maging isa doon. Tama po ba? That's the prayer request for Philippine Life for the Mission. Yun po yung prayer request para po sa Philippine Life Word Mission. We conduct many Bible seminar here and there. Nagsasagawa tayo ng mga Bible seminar sa maraming lugar. Then they said, when will you come again? Ngunit sinasabi nila, kailan kayo babalik? How can we live for God after we get salvation? Paano kami makakapamuhay para sa Diyos pagkatapos ng kaligtasan? There is no guider, no leader. Wala pong gumagabay sa kanila, wala pong namumuno sa kanila. Even though we have so many mission branches, if the evangelist or the pastor are not ready, how can they continue together? Kaya kahit marami po tayong mga mission branches, pero kung yung mga pastor o yung mga evangelist ay hindi handa, paano kaya sila makakapagpatuloy? So we need to pray, Lord, please give us more workers of God. Kaya dapat po tayong manalangin na Panginoon, pakiusap, padalhan niyo pa kami ng mga manggagawa ng Diyos. Let's pray together. Manalangin na po tayo.